Yung nakarating na tayo sa Saudi Arabia, nagulat tayo kasi yung ating trabaho na lilinisin na kwarto, nasa 30. Bali, ito yung umpisa ng aking trabaho. Nung nag-umpisa ako magtrabaho bilang cleaner sa isang military base, nagtrabaho kasi ako sa Royal Air Force sa isang military base at una-una ko naging amo, kagandahan lang nun, isang opisina lang pero meron siyang receiving area, may sasakyan siya na kailangan natin linisin, meron din siyang room na kailangan natin linisin, yung may mga alalay siya, marami siyang alalay, marami siyang bodyguard, bali general siya, yung una-una kong trabaho. Yun ang kagandahan ng mga panahon na yun, doon pa ako na-assign, hindi ako nahihirapan kasi nga, kahit malaki yung area niya, dahil solo ko lang din yon at meron tayong nakilalang mga ibang Pilipino na nakahalubilo natin. Ang kagandahan lang nung na-assign ako sa area na yon, hindi ako inuutusan ng mga supervisor o pinupull out ng supervisor para maglinis sa ibang area kapag walang ginagawa. 4 na oras lang ang trabaho ko noon, nakakatulog na ako halos maghapon, tapos pagdating ng hapon naghahanap na ako ng part-time. Nung nagtrabaho na ako bilang cleaner sa isang military base, mga 1 taon siguro hanggang sa nalipat ako sa pinakamalaking area. Dahil yung pinaka nililinisan kong general ay na-transfer siya sa Jeddah, malayo siya, bali nasa Riyadh kasi ako Tapos ngayon, ang hinawakan ko, yung isang magiging general din. Kaya na-assign ako, 30 kwarto yung naka-handle sa akin. Ang kagandahan lang naman ng mga panahon na yon, hindi mo naman lahat lilinisin kasi ano naman, meron lang available na 10, kailangan i-maintain mo siya. Ang kagandahan lang din, nagtiwala talaga sa akin yung mga opisyal. Halos may hawak akong master key na bawal yon. At ako lang yung kauna-unahang cleaner na nagtatrabaho ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 o alas 8 lang ng umaga. Pero noong mga panahon na yon, bago nangyari yung ganong oras ng pasok ko, napasok ako alas 6 na umaga hanggang alas 2 ng hapon. So, kailangan magising kami ng alas 4, alas 4:30 at alas 5. Bago mag alas 5, dapat nasa bus na kami. At pagka alas 5:15, aalis na yung bus. Magbabiyahe pa kami papunta doon sa pinaka-military base na lilinisan namin ng mga bahay ng opisyal. Bago ako naging masahista kasi, naging cleaner muna tayo. Yun ang ating pinasukan. At nauso na din yung masahihan noon, pero wala pa mga masahihan noon, halos wala pa, bilang na bilang lang. Kumbaga wala pa talagang massage spa. Ang meron lang, mga patago, yung mga barbershop, uso kasi noon mga barbershop tapos meron siyang nakatago na mga massage. Yun nga lang, inuhuli kami ng baladiya kung tawagin sa Arabic, kumbaga mga Ministry of Health, na ipinagbabawal talaga yung pagkakaroon ng barbershop na may mga massage. Palibhasa nga ang mga Pilipino, alam nyo naman tayo, pumapasok tayo sa mga bagay na minsan kahit ikakapahamak na natin, basta kikita tayo, kumakapit patalim tayo. Yun naman ang nature ng ibang Pilipino, di ba? Kaya minsan di man tayo matakot, parang sumasakay na lang tayo basta sa pamilya. Kaya yun lang din ang naisip kong choice na sumali ako sa ganon para mag part-time. Pero ang kagandahan lang ng mga panahon na yon, naging close ko na yung pinakamataas na general at pinapayagan akong umuwi ng maaga. Hanggang naisipan ko at kinausap ko yung pinakamataas na general, baka pwede ako pumasok ng alas 4 na madaling araw at lalabas ako ng alas 8 ng madaling araw, na bawal yon. Pero sa awa ng Diyos, dahil nga mabait sa atin yung general at close sa atin, pinayagan tayo. At maalam nyo ba, mapapanood at makikita at papaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga pangyayari at nangyari sa amin bilang masahista. Abangan ang susunod na kabanata. God bless you all guys. Saway pagpalain kayo ng Diyos. Salamat. Bye.